Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ang Ginoo manaka ninyo, manausap kani. tinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus bingon ngadto sa katawhan, ang tanan gihatag kanako sa akong amahan, moari kanako. Ug ang moari kanako dili ko gayod isa likway. Kinanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisan usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw, kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, kay ang tanan nga makakita sa anak o mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palig manlingkod. Mayong gabiin atong tanan. Condolence sa tibok pamilya ni Nanay Perfecta sa iyang pagpanaw. Kini ato pamalandungan ang gisulti ni Saint Alphonsus Liguori. Ingon siya, "The past is no longer yours." Pero daghan nato karon nga sige pagbalik-balik sa kagahapon, dili na naimo, no? Kasi balik-balik na to, and then una nga di na ta ka-enjoy sa atong present. Baliko na ka, the past is no longer yours. No? So di na ta papikto sa kagahapon, dili naman na ato. Dili na ato. The past is no longer yours. The future is not yet in your power. Itabo na to sila po tagabalaka ugma. Kung sa may negative consequence, ana, you have only the present wherein to do good. So, di ta ka-enjoy sa atong karon. Kasi raman tag problema sa atong kagahapon. Kasi po tagabalaka sa atong umaabot. Na karon, pinaka-importante ang atong presensya, ang atong pagkaanaa. Labaw pa na kinsa o unsa ka. Una akong philosophy professor, ingon siya, we should anchor our relationship not on the whatness of the being, but on the isness of the being. Atong isimplify kay philosophical naman tayo. Ang ato ding relasyon, atong ibase, i-anchor sa dili sa unsa siya. Dili kinsa siya. No? Kaya ang pagkakinsa siya, mas importante pa ang iyang pagkaana. Pinakabililhon di ay ang atong isness, ang pagkanaa nato. Kunang labaw pa na kung kinsa og unsa ka, mo na nga di ta ka-enjoy kung labi na nagapos ta sa kagahapon. O nabalaka po ta sa pamahitabo. Kunang gubuot ang atong kinabuhi. Gubuot na to una-una. Gubuot na to kasing-kasing. Nagubot po na to palibot. Nagubot man ta. No? Nag-reflect mo na sa atong pagkakita. Kunang karon, don't forget that your past is not yours. Nor your future is in your power. Our influence is the present. Karon, no? Unang litas, enjoy the presence,
the isness of its beings. Matag usa nato. Na muna ato ing anchor diha ang atong relasyon. Muna si Kristo nagpakamatay kanato sa mga makasasa, napuno siya sa kaluoy, napuno sila sa paghigugma. Kung kita nga niya din karon gi-invite pud ta, yato kasing-kasing punon sa paghigugma. Punon sa kaluoy, no? Dili maoy. Punon sa kaluoy, no? Kaya naman, our life is so short. Minsan nagkanta na, my life is so short, mofats. Mofatay, no? Mofats. Mofats. My life is so short. Nya, si patag kabalaka sa nahitabo kagahapon, si patag kaguol sa posibleng mahitabo sa umaabot. We never enjoy the present moment. No? Unang enjoy ang presensya ni mama nimo, pagduaw nila. Enjoy ang presensya sa imong mga igsuon, isag imperfect sila. Enjoy ang presensya sa imong mga pag-umangkon. Wa nay dako nga bahandi. No, unsa man ang daghang kag kwarta, no, busy kita. Inila na ta, all or nothing. Una nga nindot kayo balikon ako ang gisulti ni Saint Alphonsus ni Ligori. No, simple na kayo ni but very touching, no? The past is no longer yours. Kasi mo ka pabalik-balik na yung past, no? Unang daghang na past mo. Kasi nagbalik lantaw sa iyang kagahapon, no? So, di ka malipayon. So, nganong di ka malipayon? You are imprisoned with your past. Your past is not a life sentence. It is a lesson. Amen? The future is not yet in your power. No? Balaka mong gana. You have only the present wherein to do good. Karon, kaning kamot kita magbuhat og maayo. No? O magbuhat kita kaayuhan una sa atong pamilya. Ikaduha sa atong simbahan, Santa Iglesia. Ikatulo sa ato katilingban, no? Kunay challenge na to tanan, ay kahadlok sa pagbuhat og sakto. Ay kahadlok sa pagbuhat og maayo. Kadluki ang di maayo. Amen? Kay lumalabay rata ni ining kinabuhia. Kunay importante ang karon. Di ba? Enjoy imong bana, bisag wa na klaro, the now. Enjoy. Ay na pangitag lain. Enjoy its other presence, di ba? Usahay, kung mamatay mo, di na ta makita, anak na ta makahinumdom, datag buwak, daghan kay buwak si Lula, o. Sa buhi po na nakadawat lagi ni guwak. Ha? Very good. Ang uban jud, gisa may wakadawat ninyo buwak. Ini kamatay na tayo mo kaguol, no? Kadawat lagi ta, no? Bisag buwak sutat-utot, wagali mi man. Yan naman na, we value the presence more than who she is. Muna nga, karon, mo ito pamlandungan, nga, karon ang pinaka-importante. Karon, ang pinaka-essential sa matag usa nato. I hope we value each other presence. Atong gaagbili ang presensya kada usa nato. No? Hindi na problema, maminaw ta sa atong mahal kinabuhi. Ibisi na kita, wala ta kapamati nila. Wala ka kapamati sa imong mga pag-umangkon. Wala ka kapamati sa imong kaugalingon gani. Wala ka kapamati sa imong kaugalingon. Tungod sa kabisi nato. Nya kanus amo ta mamati sa kaugalingon when we pray. And the more important message that we need to listen is the message of Jesus, to listen to Jesus. No? By listening Him, no, we become significant before the eyes of the Lord. Una nga tanan, wala jud, no? We are nothing. Sa sa pakadako imong namo, you are nothing. Father Darwin is nothing. Pa ni maka kanang pagkatalented nato, wala makapa taas nimo sa uban. You are nothing. No? Let us
Nothing to be boast of. What ang ito kapasigarbo? Kay all of us are nothing. No? Kasi nag-ilog tas kwarta, nag-ilog tas yuta, nag-ilog ta kisay mo daog, nag-ilog ta kinsa joy. Musikat, nganana. Don't forget, we are nothing. No? Unang, sa kung ibasa ka ganina, nindot kayo sa Luke chapter 17 verse 10. Nya, sa tanan ko nung nabuhat mo, maayo, no? Di ba, ma-please po ka. Yan ay mo dahil di mo. Kuyawan mo, utan kay ka ba? Nang kuan kay ka, committed kay ka ba? Masay gustong ipatubag ni Kristo mo na, no, I'm just doing the will of God. I am unworthy servant of God. No? Masa to? I am unworthy servant of God. No, say kaya hambog naman ta, ako rin ba nagpakakuha na namin? Yung kanang kuhan, balay, ako na panindi ka na. Kaya na tanang kuhan, ako na. Kaya mga taman na, kung ako, dili na sila successful. You are nothing. Yeah? Tanawa, kamatay na to. After 10 years, after 15 years, after 20 years, wa na yung mahinumdum ni mo. Tinawad. Karang bag-upa, sigdaw-duaw. After na 10 years, wala na. Tinawad, dili. Kalimtan na ka. Kalimtan na ta. Pero, ang Ginoo makalimot nimo, no? Banhawon ta niya sa katapusang adlaw. Tinuod, we are nothing but we become dignified because of the love of God, because of His mercy, because of His generosity, because of His goodness. Unang di ta mawad paglaom. Na mag-inampuay ta, kay ang Ginoo jud mao ang atong paglaom, dili politiko, dili presidente, dili si bisan kinsa. Only Jesus is the way, the truth, and the light. Amen? Manindog ta. Ato karong ang puon ng pag-ampo sa katawhan. Ang Ginoo man kaninyo kinatlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Hari Herodes nakadungog ni ining tanan. Pinagsangyaw naman sa tanang dapit ang kabantog ni Jesus. Ang mga tao nga mingon, nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May mingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban mingon propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya mingon, siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang akong gipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo mao ang nagdakop o nagpagapos, nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kay si Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kun si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan God naghunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makikuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og nagtinguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahibalo niini, pagpakahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan, kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tao. Usa iya silang gipa nalipdan. Gusto ni Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna. Inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon gayod si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlaw nga tawhan ni Herodes. Natong higayuna nagkumbira si Herodes ug gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamahanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluan
ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak ng babae ni Herodias, misulod og misayaw ug nakapahimuot siya sa hari ug iyang mga bisita. Usang hari mingon sa dalagita unsa may imong gusto. Ihatag ko kanimo bisan unsay imong pangayuon. Nakasaad pagani siya, uban ang pagpanumpa nga nag-ingon. Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayuon, bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Musa migula ang dalagita, udangutana sa iyang inahan, unsa may imong pangayuon. Ang ulo ni Juan, nitubag ang inahan. Ang dalagita midali, pagbalik ngadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa at tubangan sa tanan niyang mga bisita. Usa diha nagsugo siya usa ka sundalo na punggutan sa ulo ni Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo ug gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita. Ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadugog sa mga tinun-an ni Juan, may tungod niini, niadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag atong tanan. Karong adlaw, grabe kaayo ang nahitubo ni San Juan magbubunyag. Just imagine gipunggutan siya sa ulo, atubangan o gisud dito sa bandihado. No? Kung nato ning pamalandungan, anong nahitabo man eh? Karumal-dumal nga sa panahon ni San Juan. No? Usa ray rason niini tungod sa grabe nga pagdumot. Tungod sa grabe nga kasuko ni Herodias, ang asawa ni Herodes. Si Herodias, asawa po sa igsuon ni Herodes. Unang remindan sila ni Juan. So dito nagikan ang grabe nga kasuko ni Herodias. Ay pagbuot, amo ning kinabuhi. No? Nakaroon, sa may mensahe ni Kristo na pwede may samat ang Herodias, na pwede mo patay. Pero ang tinuod, si Juan nahimong santos, nahimong balaan, nahimong martir. Pero si Herodias, walay kahulugan niya kinabuhi. Unang akong i-share ninyo kagahapon, it is better to die a meaningful death than to live a meaningless life. Pero namatay si San Juan, pero yung kamatayon nindot. Meaningful. O sa man ang pareha ka ni Herodias, meaningless ang kinabuhi. Buhi tood si Herodias, but her life is meaningless. Mas maayo pa na mamatay nga makahuluganon kaysa buhi na way kahulugan. Kuda nga, anger is good for a moment. Dili sala nga masuko ka. Dili jud sala ang masuko. Gitawag na sa theology og amoral, even Christ get angry. No? Nasuko si Kristo dito sa templo sa mga Hudyo. No? Tawag na siya amoral. Parang si San Pablo mingon, kasuko, pero ay pagpakasa, Efeso 5:26. No?
Ayaw pasawpi sa adlaw imong kasuko. Kaya kung pasawpa na sa adlaw imong kasuko, imo nang itagaan og dako maluna si Satanas sa ato kinabuhi. Nagkaroon, parang anger is good for a moment. Anger is like a medicine. A medicine has an expiration date. A medicine is no longer a medicine when it is expired. It is a poison. In like manner, anger is like a medicine. It is no longer good for you. It is only good for a moment. It is no longer a medicine. It is a poison. Ug mo ni nahitabo ni Herodias, ni poison siya hunahuna. Ni poison siya kasing-kasing. Unsa may nahitabo niya? Iyang ipapatay si San Juan Magbo Bunyag. Iya pang gipasud sa bandihado ang ulo ni San Juan. O niya, pagkakita niya, na-satisfy siya. Ay salamat. Ni Ara, patay na ang naghasol kanako. Pero ang tinuod, ay ang kinabuhi is meaningless. Balik ko na ko it is better to die a meaningful death than to live a meaningless life. Kung si San Juan karon, gihandom na to hantod karon, ano man, nisulti siya sa kamatuuran. Nakita saat, ay makahadlok sa kamatayon. Doon ay manghulga na to, well and good. Ay makahadlok. Mas maayo pang mamatay ng makahuluganon kaysa buhi ta ng atong kinabuhi, walay direksyon, walay kahulugan, ug walay bili. Balik panindog, ato karong ampuon ang pag-ampo sa katawhan. Ang Ginoo manaakan ninyo, Manalsab kanimo, kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang tanan nagihatag kanako sa akong amahan mo anhi, moari kanako. Ug ang moari kanako dili ko gayod isalikway. Kaya naog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ug dili sa kugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa kong amahan, nga ang tanan makakita sa anak, ug motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Balik lingkod, mayong buntag na tong tanan. Sa itong Ebanghelyo karon, gihatag gigaan ta og inspirasyon ni Kristo. Sa iyang pag-ingon, kay maukin ang kabubuton sa akong amahan. Kung sa man ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanang makakita sa anak, og mutuo kaniya, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko siya sa katapusang mga adlaw. So, kung ato ni pamalandungan, mo ni makahupay sa to kamingaw sa nga manghal na tos kinabuhi nga niuna nato. Ang tanan nga nituo kang Kristo, makabaton sa kinabuhing way katapusan. Kini to kinabuhi may katapusan man eh. Pero ang iyang giandam sa mga tao nga nagtuo is an action verb, so dili passive. Ang tao nga dunay pagtuo o nagtuo sa iya may kinabuhing walay katapusan. Mo nay reward niya. So kung nag-enjoy ta din sa kalibutan nga ato kinabuhi may katapusan,
Samot na sa gi-prepare sa Ginoo, banhawon ta niya, nyagaan ta nagkinabuhi nga way katapusan. Sumo na itong pangandaman. E doon na may gitawag memorial plan. Doon na po educational plan. What about our eternal plan? No? Ato po nang iapil, labi na karon ng mga panahona. Ugdugang na pamalandungan nato ang gisulti ni Saint Aloysius Gonzaga. No? Ang iyang edad, 23 years old, namatay. Oh, matanaon. Pila edad ni Clan? 18. So, maguwang si Saint Aloysius. Nya, di ba nini? The saints remind us that holiness is not measured by age. So, dili na mag-agad sa edad. No? But by love and sacrifice for God. So, muna ang nindot kayong pamalandong na maka-inspire na tong tanan. Ingon siya, it is better to be a child of God than to be king of the whole world. No? The simple na kayo, no? It is better to be a child of God than to be king of the world, the whole world. No? Karon busy kayo ang mga tao, kinsay mahimong leader, kinsay mahimong naas-taas. Kaya siya, it is better to be a child of God, to be a king of this world, no? Gubot kayo ito palibot. Pero ang pinaka-the best di ay, nahimo ba kong anak sa Ginoo? Mahala na di ako ang hari, di ako ang labaw sa tanan, basta ako anak sa Ginoo. So, nindot kayo, no? It is better to be a child of God than to be a king of the whole world. No? Sikat na yun kay king of the whole world man. No? Dili na may measurement. Kaya nga naman kitang tanan, the same ra, mahimong bukog. No? Mahimong abog, mahimong bukog. So, watay angay ikapanghambog. We are nothing. We are nothing. No, I am brought from nothing. Matublan ni Propeta David na I am nothing. No? So, nindot ka ini nga itong pamalandungan karon kay nakisaw man ta tungod sa atong gahom. Because of power, because of money, because of influence. Gubot kaayo ang Pilipinas. No? Ano man na, ang nasluyo na, they're driven by power. They're driven by influence. Using money. Aron lang ako ang naa sa taas, paningkamutan ako nga maubos ni ako kontra. Ma-knock out yun, nanana. O na ang kalibutan. Pero, ang makahatag na itong kalinaw di ay, dili ng pag-inilugay sa gahom. Dili sa pagdipinsa sa itong kaugalingon, kalimpyo ta, buutan ko, sila dili. Kurakot ko, sila dili. Sila kurakot, dili ko appeal. Gubot. Diba? So, karon dahil gihimpahinuanuan tang lumalabay ratanin ng kalibutan it is better to be a child of God than to be a king of the whole world. No? Mahalad na na ako'y gahom. Importante, anak ko sa Diyos. So, ang anak sa Diyos, puno sa paglaom, kada adlaw. Ang anak sa Diyos, despite sa mga problema, puno sa kalipay. Ang anak sa Diyos, no, sagwa, walang-wala, no, puno sa pagkakontinto. No? Ang anak sa Diyos, bisan puno sa mga kasakit, malipayon gyapon. No? She or he receives the joy from the Lord. Not from the power, not from the influence, great influence to this world, not from the higher possession, but from God. The joy that he obtained is from God. No? The reflection of true happiness found in God rather than earthly power. No? Kanawa, sig ilog og yuta,
ilog ug kaptangan, no? Ilog ug bahandi, gubot, nagkinihaay na ron. Wala. A reflection of true happiness, ang tinuod niya kalipay, found in God alone, rather in earthly wealth, rather on earthly power, rather on earthly possession. So, muna itong pamalandungan, no? Nindot ka ng gisultin ni Saint Aloysius Gonzaga, it is better to be a child of God than to be a king of the whole world. Amen? Nindog ta itong ampuo ng pag-ampo sa katanguhan.